for the salvation that you have given us, Lord God. Thank you, Lord, for your amazing grace that you have given us, Lord God. Oh God, this morning we offer up to you our sacrifice of praise, Lord. You said in your word that you inhabit the praises of your people, Lord. We praise you, Lord, and we worship you, Lord.
Son of God, the Lion of heaven crucified. Worthy is the Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the very past. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy the Lamb seated on the throne. Round him now in many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the Lion of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Round him now in many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the Lion of heaven crucified. Worthy is the Worthy is the Worthy is the Yes, Lord God, worthy is the Lamb, Lord. And you are worthy to be praised, Lord God. Oh God, this morning we continue to honor you and worship your name as we listen to you, Lord. In Jesus' name, amen. Let's all be seated, please. Tayo ay mga kapatid. Magandang umaga po. Good morning. Good morning. Good morning po sa inyo. At nakakalahati na po tayo ng taon. Ngayon po ay June na. June 2. Bukas, pasukan. Pasukan na po. June 3. And
tapos na po yung bakasyon. So, yung iba kung hindi pa nakabakasyon o may hangover pa sa bakasyon, eh, iba na po. Bukas, pag-isip ninyo, ay pasokan na po, lalo sa mga estudyante. And huwag kayong mag-alala, holiday daw ng Asingko. Tama ba? Ba't ba holiday ng Asingko? Ano ba? Ramadan. Okay. Kaya pala dineclare. Anyway, at great to see everyone at salamat sa Lord dahil sa mga nagdaang araw, maulan. At ngayon ay binigyan tayo ng magandang araw. So, hopefully hindi naman masyadong mainit. And we pray na sa bawat araw, gaya ng binibigay sa akin ng Lord, ay palaging bago ang biyaya niya sa bawat isa. Amen. And this morning, bago po tayo magpasimula, ay tayo po muna ay dumalangin sa ating Panginoon at ating ilapit ang ating bansa. Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa umaga nito. Kami bilang inyong mga anak at mananampalataya dito sa lugar na ito ng Olongapo ay sama-sama, Panginoon, na dumudulog sa inyo, nagpapakumbaba at una sa lahat ay nagpapalinis mula sa mga bagay na hindi nakalulugod sa buhay namin. We confess anything, any sin, Father, anything that we have thought of, lahat ng inisip, sinalita, o ginawa namin. Salamat po, Panginoon, dahil everything is covered by the blood of Jesus. And as we confess, Father, may you cleanse us and make us worthy and clean by the blood of your Son, Jesus Christ. We also ask, Father, that may you fill us with the Holy Spirit so that we could have the power to do the things that you want us to do. Father, we lift to you our nation. And the recently concluded election, Lord God, gained different reactions. There are those who do not concede the defeat, cannot accept the results, but in totality, Father, we believe na naging maayos naman po ang halalan. And Father, help every fellow Filipinos, Father, to move on, Lord God, and to accept, Lord God, the outcome, the result of the election. And instead, Father, naway magkaroon ng cooperation at pakikisa. Anyway, ang purpose naman ng pagtakbo sa mga ganitong halalan ay para makapaglingkod. And to be not elected doesn't mean we have no chance of serving the people. In fact, that's a better way to serve the country. To serve even if we are not obliged, even if we are not asked. Those are the real servants of the people. And Father, I pray na nawa ay makita ng bawat isa yung kahalagahan ng pagtanggap ng resulta na ito. Just like what you taught us in your word, that you are the one that puts people into position. You are the one also that changes, Lord God, leadership. Kayo po ang nagtatalaga ng lahat ng mga namumuno, lalo na po sa lalo na po sa aming mga pamahalaan sa gobyerno. The powers that be were ordained by God. And so, if those that were in position right now in the government were ordained by you under your sovereign will, help us, Lord God, to respect your will and to submit to authorities. Just like what you exhorted us in your word, that we are not only to submit and obey the powers that be, but we are also to pray for them, that they would lead, so that the people would lead a tranquil life and a life that is based on morality. Father, we lift to you, Father, yung pong aming bansa, lalo yung mga namumuno. May mga panukala po, Panginoon, ng same-sex marriage. And Lord, this is a strong threat sa family equilibrium na inyo pong
inyo pong dinesign sa mga tao. This can destroy because sino ang tatawagin ama o tatay ng isang lumalaking bata kung yung kanyang magiging mga magulang ay meron pong identity crisis, merong distorted view of who they are. So help us, Father, to continue to pray that such legislature will not be allowed sa aming bansa. Divorce and same-sex marriage. Naway gamitin niyo po ang mga mananampalataya at mga may takot sa inyo na mga nakaluklok, lalo na po sa Congress, Panginoon, maging sa Senate, para hadlangan ang mga ganitong panukala dahil this is a sure way to destroy the society because it attacks the family. And Father, I pray na nawa ay kami na mananampalataya, makita namin yung kahalagahan at kagandahan ng ibinigay po ninyong disenyo sa aming mga pamilya na kami, Panginoon, ay maging responsable sa aming pong kanya-kanyang pamilya na mas pahalagahan namin ang spiritual well-being ng mga anak namin, maging ng mga partners namin nang higit kaysa sa anong pamang mga pinagkakaabalahan namin because that is our number one responsibility, to be the spiritual leaders of our respective families. And Father, I pray for every individual who may not have any family or children to rear up to. Father, I pray that may you, Father, make them responsible to their spiritual growth na huwag nilang iasa because it's a personal accountability to you as to how we are going to grow in our spiritual walk. We cannot blame others if they offend us. We cannot blame our parents if they are not supportive to our faith. We cannot blame our situation if they are not conducive to our spiritual growth. We can only, but we have the power to make decision to follow Christ and to pursue His way. Father, I pray na nawa ay ang aming church na matingin time na kami ay maging strong influence in the society when it comes to the gospel, when it comes to morality, when it comes to helping those who are in poverty. I know, Father, it's still a long way to go, but Father, I pray, naway itintal niyo po sa puso ng bawat sa iyong kahalagahan na pinaprioritize yung kanilang spiritual growth at inuuna ang pagsunod sa inyong pong dakilang utos na mahalin kayo at sumunod ay umayo mag-akay ng kaluluwa at magdisipulo. Ama, sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral sa aklat ng mga gawa, nawa ay patuloy niyo kaming turuan ng inyong Santong Espiritu. Sa inyo lahat ng papuri, kayo ang aming pasasalamatan at sasambahin patuloy sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ay. At ang ating pong pag-aaral again, nag-focus po tayo sa aklat ng mga gawa. Ito po ang ikalimang aklat sa Bagong Tipan. Isinulat ni San Lucas. At ito po ay continuation o preach ng gospel to the Ephesians. At ito pong the book of Acts is pag binasa nyo sa Bible nyo, nakalagay dyan the Acts of the Apostles, di ba? Pero ang mas maganda siguro title niyan is The Acts of the Holy Spirit. Because in every work of the church, there is always the Holy Spirit who is at work. Now, dito sa may Acts chapter 2 na po tayo, last 2 Sundays we discussed about Acts chapter 1. And una, we discussed about ano ba yun? yung last Sunday is we discussed about how the church faced challenges. Tama? And ngayon po ay continuation din po ito. No? Progress. Maganda minsan yung nagkakaroon tayo ng book study, di ba? Kasi nalalaman natin kung paano nga ba ang kwento ng isang aklat.
At hindi ho kasi nakakalago ng kaluluwa, nakakataba, nakakabusog ng kaluluwa pag patalon-talon yung topical. Mas maganda yung expository and hinihima yung passage. Of course, there will be times that we will use some cross-references from different Bible passages, but the main text will be the text at hand, which is Acts chapter 2. Now we will be discussing about Acts 2 verses 1 to, actually buong chapter ito, so hindi ko alam, ang goal ko 30 minutes lang ako rito, so 10:30, so by 11 hopefully matapos ako dito mag-share. Kung hindi man natin matapos ngayon buong chapter na to, buong lesson na to, we will continue next Sunday. At ito po ang sinasabi sa Acts chapter 2 verses 1 to 21 lang muna mabasahin natin. Sabi rito, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar. Mahalagat po ito na nang sumapit ang araw ng Pentecostes or yung the day of Pentecost. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na pinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga dipotong Hudyo noon sa Jerusalem kasi fiesta po ito, Pentecost, na nagmula sa bawat bansa ng buong mundo. Nagtipon sila ron for the feast. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nagkapagsasalita ng ating wika? Tayo'y mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo, yung mga Gentile converts. May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Ano yung pagtataka nila? Verse 12. Hindi nila lubusang maunawa na nangyari, kaya nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga yan. Kaya tumayo si Pedro, kasama ng 11 apostol, at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea, at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng sa palagay ninyo. 9:00 pa lang ng umaga ngayon para maglasing sila. Verse 16. At nakikita ninyo yung katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitani, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Naway pagpalain ng Lord ng salita. Sa pag-aaralan natin ay how the church received the promised Spirit. Paano tinanggap ng Iglesia ang ipinangakong Espiritu. Tinatry kong itagalog din yung outline para makagets ang lahat. Now, una natin tatalakayin
they were waiting for the Pentecost. O, naghihintay sila sa Pentecostes. Paano nila tinanggap ang pinangakong Espiritu? Hinintay nila hanggang sa araw ng Pentecostes. Now, sinabi ko po sa inyo, hindi pa po ina-aresto si Kristo sa John chapter 14 hanggang chapter 18. Palagi niya nang sinasabi na may ipadadala ako in my stead, sabi gano'n ni Kristo, which is the Holy Spirit. And the Holy Spirit is as powerful as the Lord Jesus Christ because they both are divine. Sila ay Diyos. They belong to the Trinity. Now, kaya ang kapalit ni Kristo sa lupa, hindi kung sino-sino ang tao na pinadala sa huling araw. Wala pong ganun sa Biblia. Ang pinaka-gabay na po ng church in the last age is the Holy Spirit because Jesus promised, I will pray to the Father that He will send to you another comforter or another of the same kind that He may be with you forever. So, kasama natin talaga ang Holy Spirit. Kahit sa personal walk mo, ang magiging kasama at gabay mo para ikaw ay lumago, para ikaw ay tahakin ang tamang tahakin sa buhay Kristiyano is the Holy Spirit. Siya po ang gabay. There are religions who kasi who claim na yung kanilang tagapangaral lamang ang may authority sa mga huling araw ng katotohanan. Which is of course very blasphemous claim because it is only the Holy Spirit that will guide us into all truth as per John 16:13. Now, the believers were waiting for the Pentecost. Bakit po? Alam po ninyo, ang ganda na nangyari ditong transition ng kapanahunan sa plano ng Diyos. Yung Israel, meron po silang mga tinatawag na mga feasts. Yung una po, Feast of Passover. Sumunod, Feast of the First Fruit. Tapos sumunod, Feast of Pentecost. The word Pente, it means 50 days after the Passover. So all in all, parang 50 days po yan. Ngayon, ganito po yan. Yung Feast of the Passover, ang ating pong version dyan, bilang Christians, ay yung pong kamatayan ni Kristo sa krus. He is the ultimate Passover. Ano pong concept ng Passover? Ang concept po niyan, if we go back to Exodus, when when Israel is about to escape from Egypt, from Pharaoh, nangalim sila dahil papatayin sila ng Pharaoh. And then sabi ng Lord, this will be the last plague of the 10 plagues that He said, that Moses proclaimed to Egypt. Sabi gano'n, lahat ng firstborn mamamatay. And then, ang instruction ng Lord para hindi mamatay ang panganay nyo, panganay na baka, panganay na anak, panganay na kahit na matanda ka na, basta panganay ka, para hindi ka makuha ng kamatayan. Ang gagawin nyo, kukuha kayo nung sacrifice, yung dugo nung tupa, ipamahin mo ngayon sa may pinto. Tama? At ang sabi ng Lord, when I see the blood, sabi, on that night, the angel of death will go to your place. And when I see the blood, I will pass over you. Yun ang idea ng Passover. Pag nakita mo ng angel of death na merong blood doon sa may pinto, sa hamba ng pinto ninyo, o may binahid kang dugo ng tupa doon sa may dugo, hindi kayo pupuhunan ng walang mamamatay na pangalan. I will pass over you. Kaya doon po na po yung concept ng Passover. Now, in the Christian concept, pinulfill ni Kristo yung type of the Passover in the Old Testament. When Jesus' blood is shed on the cross to all who will believe. And when the angel of death sees the blood of Jesus in your heart, he will not take you. He will not take your spiritual life anymore. You will no longer be punished.
but you will be forgiven of your sin. So yung Passover, mahalaga po yun. Isa po pong mahalagang feast sa Israel, yung Feast of the First Fruits. Yung Feast of the First Fruits, kung papansinin po ninyo, yung Feast of the First Fruit, it falls on a Sunday, not Saturday. And if you will go to the Bible, if you will check the Bible, Jesus also was raised from death to life on the first day of the week, not on the Sabbath. Kaya dito po tayo humuhugot ng rason, bakit tayo sa linggo sumasamba, hindi sa Sabado. Okay? What else? Sabi ni Kristo, nung siya'y namamaalam na sa mga alaga, after 10 days, the Spirit will come on the day of Pentecost. At pagbibilangin po ninyo yung Pentecost, di ba? 7 times, ano ba? 7 times 7. 49. Tama? 49. But on the 50th, so ibig sabihin, on the 49th, that's still Sabbath. Tama? Sabbath pa rin yan. But on the 50th day, is the first day of the week and it's a Sunday. So kung papansinin natin yung transition from using the seventh day of the week, which is Saturday, to be the day of worship. When it comes to the New Testament, nag-shift ang Christians into worshiping on the first day of the week, which is Sunday. Because on a Sunday, Jesus was raised from the dead. And on a Sunday, the Spirit also came on the Pentecost. Kaya nga on the 50th, which is the word Pentecost, it means Pente or 50. Pentecostes, on the 50th day, ang celebration nila. And it is one of the most joyous celebration and feast sa Israel. Kasi yan po is a day of jubilation. Jubilation po yan talaga. It's a day of freedom. It's a day of celebration of God's goodness. So, ang ganda po nung ginawa ni Kristo, ang ganda po nung ginawa ni God, na yung pag-transition from Old Testament to New Testament ay sinabayan din ng introduction ni God ng kanyang plano sa humankind. During the Passover day, Jesus was crucified. And then, on the first fruits, on the day of first fruit, Jesus was raised. Kaya nga tinawag siyang he is the first fruit among the dead. Okay? And then, on the 50th day, which is the day of Pentecost, the Spirit came to the church. So they were waiting, the church were waiting for the coming of the Spirit. That's how they received the Spirit. Remember, ang request ng mga alagad sa Acts chapter 1, Lord, kailan niyo i-restore ang bahay ng Israel? Ang sabi ni Kristo, is not for you to know the times that the Father has set for Him. It's under His decision. Ang kailangan niyong gawin ay ganito. Sabi nga ni Kristo, you will receive power, Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. So sinasabi ni Kristo, kalimutan ninyo yung kingdom of Israel. Malayo pa mangyayari yan. It's not for you to know. I have a better offer, sabi ni Kristo. Instead of thinking of your own kingdom, why not think of my kingdom, which is global kingdom, which is a universal kingdom that I am introducing to the world. Don't just box your mind within the kingdom of Israel. Maliit na bagay yan, sabi ng Diyos. And I have a plan for that in the future. But for now, focus on what I want you to do. Build God's kingdom. How do we build God's kingdom? When we engage ourselves into sharing the gospel, in discipling people to Christ. We become part of kingdom builders. But if you are not doing anything, you are not sharing the word of God, you are not discipling people to Christ, then you are not a kingdom builder. And what are you doing as a Christian if you are not doing these great tasks? Anong ginagawa mo sa church?
Even if you have a position in the church, if you are not doing these two important mandate, then you are doing nothing for God's kingdom. Kaya nga, I would like to change your concept about ministry. Ministry, number one priority natin sa ministry. At maging goal natin, huwag yung maging part ng leadership because that is just set up para magkaroon ng order and church. Ang mahalaga po, we are part of kingdom building team, which is those who go and make disciples, those who share the gospel. Why don't you ask instead yourself, am I doing this mandate or not? Kaya iba yung ginugulo spiritually. Nakapokus sa ibang bagay na makamundo. Nakapokus sa mga bagay na mga material. Instead na maging abala sa pag-aakay ng kaluluwa at sa pagdidisipulo ng mga bagong nakakilala sa Lord. How the church received the promised Spirit, they waited. And sometimes in our personal walk, may mga pinangako si Lord sa atin. Maybe we are praying for something. Don't you know that waiting is one of the spiritual disciplines that we have to cultivate? Waiting doesn't mean you will become inactive or passive. As you wait on God's promise, you are to do something and you are to be busy with what God wants you to do. Anong sabi sa Isaiah 40 verse 31? They that wait upon the Lord, they are going to renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and they will not be weary. They will walk and they will not faint. This is what those who wait on the Lord is doing. They are doing something. Hindi yung naghihintay. Lord, ang tagal naman, pray ng pray. I'll share you a secret. Gusto niyo makakamit ng answer sa prayer ninyo? Tingnan niyo sabi ni Kristo sa John 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go forth and bear fruit. Sabi gano'n, no? And that your fruit should remain. At ano mangyayari? Pag nananatili ang bunga mo, ano mangyayari? So that whatever you ask of the Father, He will give it to you. That's one of the reasons why we do not experience answer to prayer. Yes, we pray, but we don't do what God wants us to do. And sometimes we only remember God when we are in great need. But we are not involved into doing God's will. May mga maling concept tayo bilang mga Baptist. Minsan ang konsepto ng Baptist, ang pagsusol winning, si pastor lang yan, tsaka worker. Hindi naman ako worker, attender lang ako, taga-offering lang ako. So, bayaan natin si pastor niya po. Ang pag-preach ng gospel, pastor lang yan. Hindi po gawain ng member. Hindi ko nabasa sa Bible. Nowhere in the Bible will ever be that. Kaya maganda nag-aaral ng Biblia kasi nakakawala ka sa traditionalism. Nakakawala ka sa Western culture na pinalaklak sa atin ng mga kanon. Na minsan na hindi natin pinag-isipan kung talagang may basis sa Bible. The biblical Christians will always base their conduct in the Bible. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. So they were praying there. Walang ano-ano yung ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumabo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagalaw ng Espiritu. Now, there are churches that teach na ang evidence daw ng salvation is speaking in tongues. That is not taught in the Bible. At ang basis nila, Book of Acts. Yun naman kukuha ng ilang passage, Book of Acts. But you know what? When it comes to the law of interpretation, you cannot formulate strong doctrine out of narratives. Pag sinabing narratives,
historical record po ang Acts. It is not prescriptive. Hindi siya piniprescribe to be the norm of the church. And what is prescriptive, kung ano yung pinapayo na dapat gawin ng church? You read the epistles. Tama? At mababasa mo rin sa mga letters ni Paul, ni Peter, ni James, ni John, ito yung tinatawag na prescriptive. Ibig sabihin, ito talaga yung tinuturo ng mga apostol na dapat paniwalaan, dapat isagawa, dapat ipamuhay, dapat isakatuparan ng mga mananampalataya. Now, there are those who formulate doctrines out of the book of Acts. But it is like a sinking sand because it will not stand up. So, ano ibig sabihin nito na speaking in tongues ito? Again, if you will check the Greek word for the speaking in tongues, the Greek word is glossolalia. That's where we get the word glossary. Di ba yung mga nagbabasa ng libro sa inyo, sa likod may glossary of words, tama? Actually, redundant may glossary of words. Glossary kasi glossa means word. Ibig sabihin, legal language. Ibig sabihin yung valid na sinasalita ng tao. So when these disciples spoke in tongues, they were not babbling. They were not playing their tongue. They were speaking valid and legal languages. In fact, sabi nga ng mga Hudyo na galing sa iba't ibang bansa, sabi nga, teka, mga taga-Galilee ito, paano nila nasasalita yung wika namin dito sa pinanggalingan namin? And they were wondering, which is the next point. They become a wonder to the people. Nagtaka ang mga tao sa ginagawa nila. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila nagdating ng maraming tao na mga sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha nila at pagtataka ay kanilang sinabi, di ba mga taga-Galilea mga ito? Bakit sila nagsasalita sa ating wika? Nagtataka sila. These Galileans have never been to Egypt. They have never been to Cappadocia. They have never been to Rome. And yet, they are speaking their language. It can only happen because of the enabling of the Holy Spirit. And it happened to introduce the church age. But later on, if you will check in history, it eventually died down. Now, sabi nyo ba ang speaking in tongues, actually it's another topic, matagal na topic. Pero to sum it up, the speaking in tongues is not a requirement to confirm that you are a Christian. Because yung speaking in tongues per se, it is a gift. It is one of the spiritual gifts. At kung babasahin mo yung series of questions ni Paul sa 1 Corinthians 14, sabi niya, are all apostles? Ano sagot? No. Tama? Are all prophets? What's the answer? No. Do all have the gifts of miracles? The answer? No. Do all have the gift of prophecy? The answer? No. Do all speak in tongues? Anong answer? Yes? No. Tama? So even Paul in 1 Corinthians 14 already said that speaking in tongues is a gift endowed not to all believers. Although pag ikaw ay believer ni Kristo, meron kang spiritual gift. But not all of the Christians will have that gift. Now if you will ask me, Pastor, sa tingin nyo, may speaking in tongues ko ba ngayon? Sagot ko, wala namang indication sa Bible na nag-stop yan. O, ibig sabihin, Pastor, mag-speaking in tongues dapat tayo. Ay, hindi. Bakit? Sa akin ito, may nangyaring manifestation. Sundin natin ang sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 14. Ano sabi ni Paul sa 1 Corinthians 14? Kung may nag-speak in tongues, dapat merong una, may interpreter. Kung walang interpreter, ano sasabihin mo doon sa tao? Pare, manahimik ka muna rito kasi naka-store po ka sa worship time namin. Di ba? 1 Corinthians 14 yan. What else? Dapat, hindi lang may interpreter. Dapat, maximum of 3. Maximum of 3, sabi ni Paul, meron siyang regulation to speaking in tongues.
But if you go to other churches, kanya-kanya silang speaking in tongues. Minsan parang nabuboost lang yung ego nila, feeling spiritual sila. That's the problem, that's the temptation, and that's the deception of the tongues nowadays. So maximum, una may interpreter, pangalawa maximum of 3. Pangatlo, one at a time, not simultaneous. Sabi ni Paul, dapat may interpreter. Pangalawa, maximum of 3 speakers lang. Pangatlo, dapat isa-isa, hindi pwedeng magsasabay-sabay. Now, you go to the churches nowadays na may speaking in tongues. They violate the command of Paul sa 1 Corinthians 14. Kaya pag naniniwala ako may speaking in tongues ngayon, kasi I know a pastor na hindi naman talaga niya alam yung lingwahe ng pinuntahan niyang lugar sa China. Pero nung nag-preach siya, supposed to be may interpreter, nagulat siya, ang lumalabas sa bibig niya yung salita talaga ng mga taga-ron, nagitip ng lugar na yan. And it can only be the word of the Holy Spirit. There is no indication in the Bible na nag-stop siya. But we were commanded to be following the guidelines set by Paul. Okay? Again, minor issue lang naman ng speaking in tongues, so hindi dapat siya big deal sa marami. Kasi iba, nag-aaway dyan, nagpapatayan dahil speaking in tongues. Walang ganun, minor issue nga yan. Pero kung ang doctrine mo, kailangan may salvation, dapat may speaking in tongues, o heresy na yun. O kaya ang salvation mo, dapat may baptism, heresy na yun. O kaya ang doctrine mo ang salvation, dapat may kasamang good works para maligtas ka. Heresy na po yun. Kasi hindi na po tinuturo ng Bible yun. Tama? Tinuturo lang ng Bible, salvation is by grace through faith in Christ. So ganito nangyari. Nagtaka yung mga tao. Namangha sila sa nakikita nilang kaganapan. At iba-ibang lugar, from Phrygia, Pamphylia, Egypt, may taga-Libya, taga-Cyrene, taga-Rome, iba-iba mga Jewish proselytes. Verse 11, may mga taga-Crete pa, taga-Arabia, iba-ibang lingwahe. Pero nagtataka sila, sinasalita ng mga taga-Galilea ang kanilang lingwahe. Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Iba nagsabi, nangunguntya pa, makalasing yan. Kaya nung nangyari, tumayo na si Pedro. Kasi gusto yung paliwanag ni Pedro kung anong nangyayari. Third point, they become witnesses as prophesied. O nangaralan nag-i, patotoo sila ayon sa hula. Verse 14, kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea, kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, sabi ni Pedro. Gaya ng sa palagay ninyo. Isipin nyo, alas 9 pala ng umaga, sabi na naman. O paano mag-iinom ang mga ito? Kasi meron silang practice na. Multo na nag-iinom yung pagkahapon. Diba? Pero yung mga sunog baga sa atin, bago pa lang, umiinom na. Pero wala pong sunog baga sa panahon nila. Alas 9 pa lang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo yung katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Now, regarding dito sa prophecy ni Joel sa Joel chapter 2. Of course, hindi lahat ng sinabi dyan sa prophecy niyan ay nangyari that day. Example, wala namang red moon na nangyari. Tama? Kung tignan ninyo, sabi nga na, ito ang gagawin mo sa huling araw. Sabi ng Diyos, ikubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki, babae ang aking mensahe. So kung lahat ng tao, konti pa lang naman yung tao na nakapakinig datan sa Jerusalem. So, partial fulfillment po ito. That's the right understanding. Partial fulfillment mo lang ito ng prophecy ni Joel. Pero, it extends to the end times. Because of some signs doon sa prophecies niya. Like for example, sabi niya gano'n, sa huling araw, verse 18, sa panahon niya, ibubuhos ng Spirit sa mga alipin, mga lalaki at babae, payo nila ang aking mensahe. Verse 19, magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal ng usok. Kung wala naman nangyari gano'n ng panahon nila, tama? Nung dumating yung Holy Spirit, hindi naman nagkaroon ng dugo, there's no record or fire, except yung tongues of fire.
at saka makapal ng usok. What else? Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay kukulang parang dugo bago dumating ang dakila at malunating araw ng Panginoon. In the Bible, whenever you read the day of the Lord, it refers to Christ's second coming in Armageddon. The last battle of Armageddon. That's what the day of the Lord means. Always po yan. From the Old Testament to the New Testament. The great day of the Lord refers always to Christ's coming to crush the enemy, Satan, Antichrist, and the false prophet. So makikita natin dito, para siyang fulfillment. Parang umpisa pa lang ng fulfillment ng prophecy ni Prophet Joel. Yung introduction dito ginawa ni Peter. Kasi alam ko nababasa nyo ito, kaya kailangan natin himayin para maintindihan ninyo. At sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. The message of faith unto salvation will be proclaimed. By who? By those who believe in Christ. Kaya nangaral ang focus din ng preaching ni Peter sa mga Israelites. Mga Israelita, pakinggan ninyo. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaan ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. And nobody can contest that. All of the people during that time agree with Peter that Christ really came from the Lord. Even the Pharisee named Nicodemus was convinced that Jesus really came from God. Alam niyo ito sapagkat lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Verse 23. At si Jesus na ito ay ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula pa. So it has been prophesied that Jesus will be ano sa Tagalog, English ng pagkano? Will be sold by Judas. Will be betrayed, that's the word. Will be betrayed as what God already decided in the old. Sa prophecy kasi, hinula po yan. One of Christ's friend will betray him. And that traitor will sell Jesus for 30 pieces of silver. Natupad din po yung hula niya. Lahat ng mga nangyari niya, natupad po yan. Kaya ganun kamangha ang Biblia. What else? Binago ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. That's what they did. Sabi ni Pedro, pinapangaralan ni Israel, oy, kayo Israel, alam naman ninyo si Jesus, galing sa Diyos yan. Lahat kayo, wala po pwede magsabing hindi galing sa Diyos dahil siya ay nag-perform ng mga bagay na hindi pwede gawin din naman maliban siya galing sa Diyos. At pagkatapos, that same Jesus, sabi nga noon, ay ipinagkanulo as prophesied. And what else? That same Jesus you crucified. Pinatay niyo, parang kinakausap ni Pedro yung mga Hudyo. Kayo pumatay sa Panginoon, sa Mesiyas. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito. As God, death cannot take hold of him. Dahil ang sinabi ng David, may prophesy din naman yung resurrection ni Kristo. You will, sabi nga noon, nakita ko, Panginoon, na lagi ang kasama, hindi ako matitinag sapagkat nagpiling ko siya. Dahil dito, natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko hindi mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. So, on the third day, Jesus rose from the dead. Itinuro sa akin ang mga landas patungo sa buhay dahil ikaw ang kasama ko, ako'y magpupuno ng kagalakan. And that is quoting Psalm chapter 16. Thou wilt show me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Verse 29. Mga kapatid, sabi ni Pedro, after quoting Psalm chapter 16, mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno natin si David ay namatay at inilibing at narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Si David namatay, hindi pa nabubuhay, sabi niya. Hanggang ngayon, kasama natin ang punto niya. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanyang Diyos na magiging hari tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. 31. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sabi niya na, dinidisclose na ni Peter yung mga nangyari sa Old Testament.
na hindi minsan nababasa ng mga nag-aaral ng Biblia noon. Kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabalo ang kanyang katawan. Peter was actually expounding the Psalm of David. And then what else? Verse 32, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayari niya. Nobody contested about the resurrection of Christ during that time. Ibig sabihin, talagang lahat ng tao kumbinsido na nabuhay magmuli si Kristo. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ng Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuro sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Ayan, quoting again yung sinabi ni David. Verse 36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos ng Panginoon at Kristo. Verse 37, nabagabag ang kanilang mga kalooban. Sabi sa King James, they were pierced or pricked to the heart. Parang nasaktan yung Israel sa preaching ni Peter kasi tinuturo ni Peter, kayo ang nagpapango kay Jesus. Kayo ang may kasalanan. And because of your sin, He was crucified. Kaya dinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, anong dapat namin gawin? So, anong gagawin namin? Kami pala yung may kasalanan and we are guilty. Sabi ni Pedro, pagdisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at bautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu. Now, maraming churches, masyadong, lalo yung mga naniniwala ng salvation may baptism. Paborito nila yung verse niya, Acts 2:38. Repent and be baptized. If you will check yung Greek translation niya, lalo sa King James Version, medyo na-mislead ang marami dahil sa rendition ng King James Version. Repent and be baptized for the remission of sins. So akala nila, nung mga nagtayo ng kanya-kanyang church, sabi nila ang salvation may baptism. O kita mo sabi sa King James Version, pero if you will check yung Greek word for the for, F-O-R, ang Greek word nun ay eis, which means repent and be baptized because you have been forgiven. Not because you will be forgiven if you will be baptized. So, na-misinterpret ang iba and they use that verse to be a stand-alone verse among so many Bible verses to teach that baptism is also included sa salvation. It's dangerous to formulate a doctrine out of one verse. And many churches do that. You have to support it to be a strong doctrine. It must be supported by numerous passages, not just a stand-alone or one verse. And the interpretation of one verse like that must be governed by the interpretation of numerous passages that tell otherwise. Na-19 na sabi ko. Ang punto ko lang, marami kasi nagpo-prolate ng doctrine dyan na hindi iniisip na hindi naman yun ang overall teaching tayo ng New Testament. So it must be interpreted in the light of the so many Bible passages that teach otherwise. Okay? Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat ang tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahat si Pedro upang patunayan ng kanyang sinabi na nawagan siya sa kanila. Iligtas nyo ang inyong mga sarili mula sa kurusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na ito. The first preaching of the organized church, of the newly organized church. First preaching, Peter preached, an educated man, and yet he preached powerfully, and 3,000 souls got saved. And then last point, they began to walk in God's path. Namuhay sila sa plano ng Diyos. Kaya ang mga naniwala ay sa pinangaral niya ay nagpabautismo. Ganun po yung ating procedure. Kung ikaw ay nanalig na kay Jesus, the next step is
water baptism. After you believe, the next step is water baptism. Just like yung sinabi ni Philip dun sa Ethiopian eunuch sa Acts chapter 8, nung hinabol niya ang karuwahe, tapos niya yung gospel using Isaiah 53. Pagkatapos nung nanalig na yung Ethiopian eunuch, o natagapatingan ng kayamanan ng reyna, nanalig kay Kristo, nadaan sila sa tubig, sabi ganun ng eunuch, may tubig dito, ano ba pumipigil sa akin para hindi mabautismuhan? Sabi ni Felipe sa kanya, kung nananalig ka sa Panginoon, ay maaari. At ang sagot ng Ethiopian eunuch, yes, I believe that Jesus is the Son of God. So nung narinig ni Felipe yun, pinatigil ang karuwahe, pinautismuhan. Sinasabi natin dito, kung nanalig ka na kay Lord, dapat asamin mo na sundin ang utos ni God na magpabautismo. Pero wala nang kinalaman sa kaligtasan niyo. But if you are already saved, you receive Christ, the next step as a believer na is to obey Christ's command to water baptism. So kung may hindi pa nababaptize dito, ay pakilapitan po ako and we will schedule water baptism. Kasi kailangan yan bilang pagsunod sa salita ng Diyos. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang magtungo sa turo ng mga apostol. Magsama-samang bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Of course, itong practice ng church na ito, makikita natin dito yung para siyang ang nakikita ko counterpart nito yung modern small group. Small group po yan. Sa bahay-bahay sila ay nagkakaroon ng meet-ups. Sabi nila, at nila ang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, which is symbol of communion, at manalangin. Verse 43, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa magitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng tao. Kasi, sabi ganon, sabi nga sa Hebrews, the apostles done great work accompanied by miracles and signs and wonders to confirm that Christ's command and authority has been entrusted to them. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ari-arian ay tinuring na para lahat. Ibig sabihin talaga, nagkaroon talaga ng malaking malasakit sila at sharing sa isa't isa. Ipinagpili nila. Dumating pa nga sa point na pinagpili nila ang kanilang mga ari-arian at mga napagbilihan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangailangan. Because during that time, they are being persecuted na. Their properties were being seized. And they need to sustain their daily needs. Verse 46, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. So nagkaroon sila ng daily meeting. Ang ganda nga, no? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Those who were saved, dinadagdag sa church. Kasi yung iba kasi ang teaching, para masave ka dapat, member ka ng church. Tama? Pero ang liwanag din sa talatang 47, na lahat daw ng naliligtas, anong ginagawa ni Lord? Idinadagdag sa church. So you will not, yung membership ng church, hindi ito para masave. Kundi save ka na, kaya ka nagiging member, nag-decide na maging member ng church. And, of course, yung water baptism ko. So, I'm done with the lesson. And, meron pa tayo 10 minutes, actually, more than 10 minutes, for us to find, siguro tatlo naman this time. Okay? Para maranasan natin yung paano magkaroon ng sharing time. Ang gagawin natin, again, sabihin ko ulit, itong breakout session na to ay dapat lahat tayo. Kung super Christian ka, don't involve yourself. Pero dahil this is the time that we will partake of God's Word. And we will share one to another what we believe to be God is telling and teaching us. So ito po yung ating guideline sa ating sharing time.
Hanap kayo ng tatlo tatlo-tatlo po. So last Sunday, 2 by 2, ngayon naman, tigta-tatlo po. Okay lang kahit hindi nyo masyadong kilala. And when you meet, dapat lang i-discuss nyo talaga tungkol sa message, hindi yung may sarili kayong plataforma. Ha? I-share nyo kung ano yung opinion, yung sagot ninyo sa mga question na to. Una, ano tinuturo ng Panginoon habang inihintay ko ang kanyang pangako? As a reflection to how the disciples waited to the promise. Number 2, paano ako magiging handa sa pagtugon sa niya? How can I be ready pag dumating yung answer ni God? Ikatlo, ano ang aking bahagi ngayon? Taglay ko na ang Espiritu Santo. If you are a believer of Christ, the Holy Spirit is already in your heart. So what are you going to do now that you are a believer and you have the Spirit of God? So I will give you 10 minutes. 10 minutes po. And umanap po ng partner, okay lang lumipat sa ibang place. And if you have question, nandito lang po ako, ask me for any question. Okay? So, yung breakout session natin starts now. Pwede ba? 3 by 3 po. Sige po. Go to places kung kinakailangan. 3 by 3. Kung may hindi kayo maintindihan, ask me. Pero isi-share nyo more on reflection. Reflection time ito, hindi ko kayo magtuturo ulit. Okay? Reflection time ito. So sabihin nyo lang, isi-share nyo yung personal nyong sagot sa mga kagrupo nyo. So 3 by 3. Hindi ba? Ito po yung question, ano? Pakisagot po yung question na to. Sabihin nyo lang yung opinion ninyo.